Maayong udto gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menshu Antigua Makapagal. Giraid sa kapulisan ang balay ni Moro National Liberation Front Chair Nur Miswari sa Zamboanga City kaganinang kadlawon. Gipaningil na ang duha ka shipping companies kansang barko nagbangga sa Talisay, Cebu tungod sa kadaot sa mangrove plantation resulta sa oil spill. Samdan ang usa ka kanhi UP professor kinsa nahimo ng rebelde sa panagsangka tali sa militar ug miyembro sa New People's Army sa Davao Oriental. Ug mihimo og emergency landing ang Huey helicopter sa Air Force nga nagdala sa mga samarang sundalo sulod sa usa ka public school sa Misamis Oriental. Giraid sa kapulisan ug sa militar ang balay ni Moro National Liberation Front Chair Nur Miswari sa Barangay San Roque, Zamboanga City kaganinang buntag. Matod ni PNP Region 9 Director Chief Superintendent Juanito Vanyo, gisilbi sa hiniusang grupo sa pulis ug sa militar ang search warrant ngadto sa balay ni Miswari kaganinang alas 4 sa kadlawon. Tungod kay walay tawo ang compound ni Miswari, gipugos pag-abli ang gate. Matod ni Vanyo na dawat sa kapulisan ang taho nga giingong dunay ammunition, mga armas, mga parte sa IED ug mga dokumento sa balay ni Miswari. Dugang ni Vanyo, himuon kining ebidensya batok ni Miswari tungod sa iyang giingong kalambigitan sa kagubot sa Zamboanga City. Niadtong Miyerkules, mikiha ang PNP Criminal Investigation and Detection Group og rebellion ug kalapasan sa International Humanitarian Law batok ni Miswari ngadto sa Zamboanga City Prosecutor's Office. Sa labing ulahing batch sa mga reklamo, gibutsyag sa CIDG nga gipakita ni Miswari ug sa iyang mga sakop ang ilang tinguha nga mutukod og independent state gawa sa lehitimong gobyerno. Matod sa CIDG, ila kining himuon pinaagi sa pag-occupy sa pipila ka bahin sa Zamboanga City samtang makigpinusilay ang MNLF batok sa mga sundalo. Samtang duha ka miyembro sa MNLF ang nasikop, pipila ka kilometro ang gilayon sa panimalay ni Miswari. Matod sa otoridad, gawa sa kadudahan ang maong mga miyembro sa MNLF, wala sab sila gipakita nga ID. Gidala-gilayon ang mga nasikop nga MNLF sa Zamboanga City Police Headquarters aron sa dugang investigasyon. Tua sa Zamboanga, si Justice Secretary Laila De Lima aron susihon ang pagpangandam sa kaso batok sa mga miyembro sa MNLF nga nakigubat sa Zamboanga. Atong sayron ang detalye pinaagi ni Liza Hoxon. Liza? Yes, Menshu, dumating nga dito sa Zamboanga City National Airport kanina lang umaga si DOJ Secretary Laila De Lima. Kasama niya sa kanyang flight si PNP Director General Alan Purisima at DSWD Secretary Dinky Soliman. Nakatakdang magkaroon ng pagpupulong si De Lima sa mga local prosecutors dito upang pag-usapan ang isinampang kasong rebellion at paglabag sa batas na crime against humanitarian laws laban kay MNLF Chairman Nur Miswari na isinampa ng mga local prosecutors noong Miyerkules. Matatandaan na itong umaga, nakapasok din ang ilang miyembro ng kapulisan sa bahay ni Miswari upang kumalat ng ebidensya laban sa former MNLF chairman. Sinabi ni De Lima na aalamin din niya ang status sa mga kaso na isinampa ng DOJ laban sa ilang miyembro ng MNLF na nahuli ng mga tropa ng gobyerno. Karamihan din kasi sa mga ito ay pumili na magkaroon ng preliminary investigation sa kanilang mga kaso. Menshu? Daghang salamat, Liza Hoxon, reporting gikan Zamboanga City. Miabot si PNP Chief Director General Alan Purisima sa Regional Headquarters sa PNP Region 9 aron pasidunggan ang mga pulis nga magpanalipod sa syudad atol sa kagubot. Nangulusab si Purisima sa pag-distribute sa financial assistance sa mga pulis nga nawad-an sa ilang mga panimalay. Gihatag sab ang assistance ngadto sa mga kabanay sa mga pulis nga namatay atol sa engkwentro. Gibuksan na ang fourth pillar sa Zamboanga City alang sa mga deboto atol sa gipahigayong Zamboanga Hermosa sa syudad. Matod ni Monsignor Chris Manonga sa Archdiocese of Zamboanga, gihatagan na sila og go signal sa kasundaluhan nga ablihan ang fourth gikan sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon karong adlaw. Hinuon ipahigayon gihapon sa Sentro Pastoral sa Governor Cummins Avenue ang mga misa. Sigo ni Manongas, dili pa matino sa otoridad
kung kanus at tugutan ang pagpahigayon og misa sa Fort Pilar. Kini bisan pa man nga nahuman na ang clearing operation sa military sa lugar. Matod sa kasundaluhan, siguruhon una nila nga limpyo na ang kasikbit nga mga lugar. Busa, dugang ni Manongas dili una tugutan ang pagpahigayon og prosesyon sa lugar. Matod ni Zamboanga City Mayor Maria Beng Climaco, madayon gihapon ang pagsaulog sa fiesta apan mas tutukan ang mga relihiyoso nga kalihukan. Ang usa ka bulan nga kasaulugan maglangkob sa mga kalihukan sama sa street dancing, parada, regata ug uban pang gi-sponsor sa gobyerno ug sa private sector. Mitanyag og hinabang ang pipila ka lokal ug international organizations alang sa mga apektado sa kagubot sa Zamboanga City. Gipasiugnahan sa Department of Social Welfare and Development ang Donors Day aron makakuhag pondo alang sa pag-rehabilitate sa Zamboanga City. Matod sa DSWD, mitanyag og pondo alang sa livelihood programs ang International Labor Organization. Gihangyo sab sa local United Nations Humanitarian Coordinator ang UN alang sa $3 million nga pondo alang sa pag-rehabilitate sa Zamboanga City. Ang House of Representatives nagtampo og 3 million pesos gikan sa sweldo sa mga kongresista alang sab sa rehabilitation sa syudad. Mikabat sa halos 24,000 ka pamilya ang nawadan og panimalay tungod sa kagubot. Mapasalamaton si Zamboanga City Mayor Beng Climaco sa mga gitanyag nga hinabang. Well, it is really very surprising that the foreign international donors are here to help us. And this is in all humility that we feel the support of the world, in a sense, helping come together to help and protect the women, the children, and the vulnerable. Gikihan na ang pipila ka mga government officials kagahapon ngadto sa Office of the Ombudsman tungod sa pagkalambigit sa giingong Malampaya fund scam. Lakip sa mga gikiha og kasong plunder, mao sila si kanhi Presidente Gloria Arroyo, kanhi Executive Secretary Eduardo Ermita ug ang giingong utok sa pork barrel scam nga si Janet Lim Napoles. Ani ang report ni Luigi Flores. Gipasaka ag kasong plunder sila si kanhing Presidente Gloria Arroyo, kanhing Executive Secretary Eduardo Ermita ug laing 22 ka mga taong ngadto sa Ombudsman. Kini tungod sa giingong Malampaya fund scam diin gitumbok si Janet Lim Napoles. Nagatubang sab og kasong plunder sila si kanhing Agrarian Reform Secretary Naser Pangandaman ug kanhing Budget Secretary Rolando Andaya. Kasong plunder sab ang gipasaka batok ni former DAR Undersecretary Narciso Nieto, kanhing DAR Finance and Management Service Director Teresita Panlilio ug laing upat ka kawani. Nalakip sab sa kasong plunder sila si kanhing DBM Undersecretary Mario Relampagos ug si Candaba Pampanga Mayor Rene Maglangke. Nagatubang sab og kasong plunder ang napulo ka staff gikan sa mga giingong pekeng mga NGO ni Napoles. Ang napulo ka staff ni Napoles misilbi isip mga presidente ug mga empleyado sa giingong mga pekeng NGO ni Napoles. Lakip sab ang ginganlang representante nila ni Senador Juan Ponce Enrile ug Jinggoy Estrada nga si Ruby Tuason. Ug ang giingong mastermind sa mga giingong abuso sa pundo sa gobyerno nga si Janet Lim Napoles. Base sa letter complaint, dunay advance information si Napoles sa available nga Malampaya funds niadto pang July 2009. Duha ka bulan sa wala pagimando ni kanhing Presidente Arroyo ang pag-release sa pundo. Matod sa sumbong, gimanduan gilayon ni Napoles ang iyang mga staff nga muhimog dokumento aron ihatag ngadto sa DAR. Lakip sa mga dokumento ang mga giingong peke nga letter request gikan sa mga mayor, diin ilang mga farmer beneficiaries unta ang makadawat sa maong pundo. Lakip sab niini ang mga memorandum of agreement tali sa mga NGO ni Napoles, sa local government unit ug sa DAR. Base sa sumbong, sa 900 million pesos sa Malampaya Fund nga gigahin ngadto sa DAR, mukabat sa kapin sa 300 million pesos sa kickbacks kun commissions ang giapod-apod ngadto sa mga public officials. Sigun sab sa reklamo, makita ang partisipasyon ni Arroyo ug ni Ermita. Matod sa reklamo, kini tungod kay dili ma-release ang Special Allotment Release Order kun SARO ug ang Notice of Cash Allocation kun NCA kun wala pa maluwat ang giingong dinalian nga executive order. Dugang sa mga complainants na abuso ang Malampaya Fund tungod sa pagtugot ni Ermita sa request for authority ni Andaya. Matod ni Justice Secretary Laila de Lima, sitwasyon ahente lang alang sa wala pa mailhi nga principal. Sitwasyon ang giingong nakadawat sa kinadak-ang porsyento nga mukabat ngadto sa 200 milyones pesos. Luigi Flores, Solar News.
Giklaro sa abogado ni kanhing Presidente Gloria Arroyo nga gitugot sa balaod ang pag-release sa 20 billion pesos nga malampaya funds. Gikutlo ni Attorney Raul Lambino ang Presidential Decree 910 diin giingon nga ang kita gikan sa energy explorations mamahimong kabahin sa special fund nga mahimong ipondo ngadto sa mga energy resource developments. Mamahimo sang makamando ang presidente unsaon paggamit sa pondo. Gidawat sab ni kanhing Agrarian Reform Undersecretary Naser Pangandaman ug ni Undersecretary Narciso Nieto ang kasong plunder nga gisangat batok kanila. Matod nila mahatagan silang higayon sa paglimpyo sa ilang mga ngalan. Giklaro ni Budget Secretary Florencio Abad nga gigamit ang Disbursement Acceleration Program kun DAP aron mapalig-on ang ekonomiya ug gamay ra ang bahin sa DAP ang gigamit sa mga magbabalaod aron pundohan ang ilang mga proyekto. Matud ni Abad ang pondo nga gihatag ngadto sa mga senador kabahin sa DAP nga gidisenyo aron mapapaspas ang paggasto sa pondo sa gobyerno ug nga mapalambo ang ekonomiya. Dugang ni Abad napugos ang administrasyon sa pagklaro sa DAP human gipasangin ang mga senador nga nakadawat og giingong pork barrel isip ganti sa pag-impeach kang kanhi Chief Justice Renato Corona. Sigo ni Abad wala gi-release ngadto sa mga magbabalaod ang pondo pinaagi sa DAP. Apan gidirekta kini ngadto sa mga implementing agencies sa mga proyekto nga giendorso sa mga magbabalaod. Miingon si Abad dili paigo ang pork barrel aron kapunduhan ang mga proyekto. Busa sugtan sa DBM ang mga request sa mga magbabalaod alang sa dugang nga pondo. Kasi ang ginagawa nila, apart from, and this is the reality that you have to know, apart from the 70 million that they get by way of PDAF, marami dyan, they go to the different departments, to ask for additional funds. And many of them manage to do that, no? So, nakikiusap sila. For the 6 months that we are working on the budget, hindi naman kami nakakaikot. Especially yung mga tinatamaan ng calamity o yung mga nag-host ng palaro. Di ba? So, sinasabi nila, baka naman pwede nyo rin kaming tulungan. And, it's a consideration that as a cooperative branches of government, we accommodate. We can assure the taxpayers na kung may anomalya sa paggastos ng mga mababatas dun sa realigned savings na tinatawag nating DAP, ay lalabas at lalabas din yan. If something is found by COA in the use of other funds, then we will see the same process and we can expect and we should demand the same process be undertaken if anomalies are found.